Nagpapaalala lang na uminom ng gamot. Pero... Anong gamot yun? Ito si Chis Escudero. Sabi ka, paulit-ulit kasi yung tanong reporter eh. Hindi ba nag-aalala si Hart? Bakit ba si Hart? Showbiz reporter ka ba dyan? Kaya reporter to eh. Yeah? Ewan ko ba? Ano kaya itong ano, bakit puro si Hart? Napaisip tuloy ako, sabi. Nagpapaalala lang na uminom ng gamot. Bakit? Hindi kaya. Kailangan namin gamot. Hindi. Para lang malinaw. Gamot to ito para sa mga puso, energy, ganun. Kaya naman, oh. Maka-maka, ganun. Alam niyo yung maka? Oh. Tongkat ali, mga na-check ang BP. Kayo, chine-check ang BP kung yung dugo niya dumadaloy pa. Pambira kayo. Pambira naman kayo. Kayo talaga, wag yung mga ano nyo. Pag-usapan natin yung mga mali, mga anong bagay, ha? And then, sir, si former Senate President Zubiri and Senator Joel Villanueva, sinabi nila na kinukonsider nila kung lilipat sila sa minority. So, magkakaroon ba kayo ng effort para pigilan sila na mag-minority at sumama sa majority bloc? Pasya nila yon. Pero sa ngayon, base sa tradisyon at rules ng Senado, tinuturing namin silang bahagi ng mayoriya. Dahil, kung maalala nyo, after nung election by acclamation, dalawa lamang ang nag-manifest na sila nag-abstain at hindi sumali sa boto. Kaya nanatili sila sa minority. Isa pa yan. Kung talagang sinasabing magiging rubbing stamp yung ano, kung talagang there is something wrong, di sana lahat ng kasama ni Zubiri nanindigan sa tabi nila at naging opposition na sila. Hindi ho eh. Mamaya ipapakita ko. Merong pa rin yung mga kasamahan ni Zubiri, ngayon head pa rin sila ng mga komite. Kasi, eto, gusto nyo ba ikwento ko yung narinig ko? Ayoko na ikwento. Baka na magalit tong narinig ko. Sabi, banat ba? Hindi kasama yun sa kwento. Hindi kasi may narinig akong kwento. Kahit daw, yung ilang mga kaibigan, hindi ko na lang sasabihin kung sino doon. Doon sa 7 kaibigan ni Zubiri, meron daw doon talaga na kunwari lang kakampi niya, pero sa totoo lang, nainis din. Nainis din sa mga nangyayari sa Senado. Kasi meron doon, nagtaka sila. Okay na pala yung tsa-tsa. Naku po, ba't ko kinuwento ito? Usapang internal to eh. Sabi nung isang congressman doon sa isang senador, sabi, okay na pala yung tsa-tsa sa inyo, kala ko ba ayaw nyo? Nagtaka daw yung isang senador. Nagtaka daw isang senador. Ano? Yun ang stand namin eh. Ito, isa sa mga kasamahan ito ni Zubiri. Okay naman yung stand namin na ayaw talaga namin sa tsa-tsa. Hindi kami, patay na sa amin yung tsa-tsa na yan, ganyan-ganyan. Nandali, yun, nandali. Wait lang, ayan. Tapos sabi, hindi pinondohan nga ng nyo, Senate President nyo yung COMELEC eh. Nagtaka daw ito. Nagtaka daw, talagang lumaki yung mata. Totoo ba yan? Pinondohan yung COMELEC ng 12. Hindi ko nasasabihin kung sino yun, pero narinig ko na mismo yun. Narinig ko yun eh. Si Senator Pimentel at saka si Senator Ontiveros. Malayang makakapag-manifest kahit anong oras, basta may plenary session kami, sino mang miyembro na umanib sa minority. Pero sa ngayon, bahagi sila ng mayoriya. Pero bahagi man sila... Kaya nga magtataka ka dito eh. Yung lahat ng quote-unquote Magic 7, bakit hanggang ngayon majority pa rin sila? Nandun pa rin sila. Hindi sila umalis, sumama uli sila kay Chis Escudero. Akala ko ba? Iyak-iyakan pa tayo dyan. Pero ngayon, kasama nyo na si Chis Escudero. Ibig sabihin,
talagang there was something wrong and hindi sila satisfied talaga sa leadership ni Zubiri. Yun ang katotohanan dyan. Naku po. Sa mayoriya o minoriya, gaya ng sinabi ko sa talumpati ko mula matapos ako manumpa, tinuturing ko silang pare-parehong miyembro ng Senado. And then kahapon, may mga changes na sa committee chairmanship. Marami pa po ba madadagdag doon sa mababago? Lahat na ng komite na punuan na namin. Sa ngayon, all of the standing committees were already filled up yesterday. Committee on Youth ba? Kasi yung youth pinag-aaralan naming isama sa sports dahil youth and sports naman talaga yan. So, kaya nabinbin lang yan. Pero malamang papunta rin ang direksyon naming tinatahak. Pinapapag-aralan ko lang kay Senator Tolentino sa Rules Committee. So sir, yung Blue Ribbon retain kay Senator Pia? Lahat ng hindi binasa at ginalaw, retain po yun. Kaya naman nagbago yung kila Senator Joel ay dahil nagbitiw sila sa kanilang mga pwesto at saka positions of leadership ang kanilang hinahawakan. Sir, yung binuo na subcommittee on constitutional amendments headed by Senator Sani Angara, abolish na po ba yun? Kasalukuyan ay walang chairman yun. At sa totoo lang, tutol ako noon na bumuo ng ganyang subcommittee. Dahil may committee namang tumatayo ngayon, ang committee ni Senator Robin Padilla. Hindi ko alam kung bakit hiniwala yan, kung bakit hindi binigay kay Senator Padilla yan. Did you hear that? Did you? Yung komite na supposedly for the chacha o constitutional changes, supposedly dapat sana kay Robin yun kasi yun talagang battle cry niya ever since. Pero nung panahon ni Zubiri, hindi totally ibinigay kay Robin, hinati yun, ibinigay kay Angara. Bakit? Si Angara ang may hawak ng finance nung panahon ni Zubiri. Bakit? Matalino yan si Angara pagdating sa finance. Kaya nga ang tanong ng ibang mga senador dyan paano nakalusot yung 12 billion papunta sa COMELEC? Kasi tandaan ninyo, ang nagbago noon, Kamara. Tapos, ibinaykam yun. So, pagdating sa BICAM, di ba yan nga yung, kung maaalala ninyo, ito yung diniscuss ng, I think it was Ping Lacson. Ewan ko kung sino nag-discuss nito. Ay, sorry, no, not Ping Lacson. Pimentel. Diniscuss niya ito na bakit may ang daming nalipat na budget, nagkaroon ng insertion. Yung mga ganon. Isa ho ito, dun sa nalipat na yon, napunta sa COMELEC. Yan ang kinakataka ngayon. Bakit sa tindi at sa galing ni Angara pagdating sa finance? Kilala si Angara pagdating sa finance Bakit to na bakit nawala sa radar niya yung 12 billion? Ibig sabihin, bakit pinabayaan ng ni Angara o ng Senate as an institution, siya ang finance, na mapunta sa COMELEC yung supposedly dapat sana sa Senado? Bakit nangyari yun? Kasi nga po, kaya nangyari yun dahil sang-ayon ang Senate President na si Zubiri sa chacha na kinainisan ng karamihan ng mga senador. So, these changes na nangyari na to because of chacha. Ang pinaka nakakainis pa dito, ito yung di ba? Na parang ang dating yung mga nagkaroon ng awayan Both the Senate and the Congress, away sila pagdating sa chacha. Ang bagal nyo. Sabi ni Zubiri bakit nyo ba kami pinipigil dyan? Bakit nyo ba kami pinipilit? May ganito kami, mabagal kami. Basta may ganun-ganun pa siyang eksena. Parang pinalalabas niya na ayaw niya sa chacha. Pero yung pala, hinayaan niya mapunta doon sa COMELEC. You mean, boss, agree din po si Angara. Siyempre, sunod ka ngayon sa Senate President mo, nilagay ka dyan bilang finance, di ba? Pinabayaan mong mapunta doon sa COMELEC. So, ito nga yung sinasabi ngayon ni Escudero, di ba? Nililinaw niya. Ito pa, pakinggan ninyo, may matindi pa siya sinabi dito. Dahil may standing committee naman tayo tungkol dyan. Yung matatagal sa Senate. Isipin nyo bakit hindi ibinigay kay Robin yun? O bakit dito kay Angara? Para kasi,
i-handle yung finance na papunta dun sa Comelec. Naku po, matindi ito. Senado. Matagal walang ginagawa ang Committee on Constitutional Amendments, hindi ba? Meaning wala halos sa hearing yan. Ngayon lamang nagkakaroon ng Oh, by the way, bukas pala may didiscuss ako. May isang senador na binanggit yan 12 billion. Eto baka kasi akala ninyo binubuladas ko kayo eh. May isang senador na nadulas dyan sa 12 billion. Bukas, papakita ko sa inyo. Yung Committee on Constitutional Amendments. So, pag-uusapan pa yan during the recess siguro kung anong gagawin dahil nagbitiw si Senator Angara. At para sa akin nga, dapat bahagi yan ng Committee on Constitutional Amendments at hindi dapat ihiwalay. Para makita natin gumalaw at tumakbo yung committee niya na matagal lang natulog. So kung sakali, si Senator Robin ang magpapatuloy ng pagdinig kung sa sakali, RDH6? Kung gusto niya. Dahil sa Senado naman, hindi ba? Depende sa chairman. Kayo naman, may mga ayaw tumigil nga, tapos may mga gusto magpatuloy. Di ba? Kanya-kanyang desisyon yan. Kanya-kanyang pasya yan. So kung ibalik namin sa kanya, desisyon niya kung siya magdidinig. And then si House Speaker Romualdez, meron siyang panawagan na sana daw under your leadership makonsider yung approval ng itong proposed economic charter. Mag-uusap kami ni Speaker Romualdez itong mga darating na araw. Nagpadala na siya ng congratulatory message at nagpapasalamat ako. Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado. Sana maayos, wala nang palitan na maanghang na salita. Dahil kahit naman hindi kami nagkakasundo sa isa o tatlo o maraming bagay, hindi rason yun para maghugas kami ng maduming damit ika nga sa publiko at magsabihan ng kung anong salita na hindi parliamentary. Sa loob o sa labas ba ng plenaryo, hindi bagay sa mambabatas magsalita ng unparliamentary. Kita ninyo kung paano sumegway? Kasi tinanong siya, may pakiusap itong si Prime Minister eh. Sabi ni Prime Minister, sana i-considera na ng Senado ngayon yung Chacha. Nagkausap kami ng Senado na ng Kamara na pagka ay wag nang magbangayan sa publiko at di ba? Hindi totoo, yun naman ang sinabi niya eh. Hindi niya sinagot direkta yung issue ng Chacha. Ang sinagot niya wag na kaming magbangayan. Bakit? Kanyo? Kasi alam nilang magbabangayan talaga sila pag Chacha ang ipagpipilitan. Kasi tandaan ninyo sa Kamara, ang bilis. Yung talagang pinaspasuyan, ang biliso na naganap na pagpapasadya sa Chacha na yan. Nagagalit na yung Kamara. Sabi na, bakit gayo ang tagal-tagal? Diyan nagsimula yung bangayan. Kaya nga sabi niya ngayon, wag na tayo muna magbangayan, ha? Medyo sumegway si Cheese. Pero pakinggi kasi merong magpapatuloy niyan. Remarks. Doon muna siguro kami magsisimula bago namin pag-usapan yung ibang mga bagay pa. So sir, may schedule na ba? O wala pa? Wala pa. Okay. Any Kasi question? dapat sana mamaya, pero nandito ako eh. Wala, joke lang ikaw. Okay, question from RG. RG. Sir, ano po yung priority bills ninyo when the third regular session opens? Pinatanong ko na, dahil kung maalala ninyo, nagpasumite si Senate President Zubiri ng 5 priority bills ng kada senador. At pinapabalik-tanawan ko yon para makita ko ano-ano yon, ano rin napasa. Tapos itatabi namin yan sa LEDAC, doon sa mga inapprove ng LEDAC na administrasyon na priority ng palasyo. Itatabi namin yan doon sa priority naman sa punto de vista ng mga mambabatas, ng mga local pet bills nila para makita namin kung ano at gagawa at huhubog ng sariling agenda ang Senado. But offhand, sir, ano yung nakikita niyo mga malamang kasama doon? Sa totoo lang, hindi ko pa. So sabi niya dito, makita niyo yung kanyang programa. Sabi niya,
antayin natin yung mga senador na ibigay lahat ng kanilang priority bills o yung tinatawag nilang pet bills. Kasi bawat senador may kanya-kanyang bill o bills na gustong may pasa. Bakit yun ang kanyang priority bills? Bakit yun ang programa niya ngayon? Kasi nga po, yan yung nangyari nung panahon ni Zubiri. Namomonopolize. Ngayon, sinasabi ngayon nito ni Cheese, pakinggan natin lahat ng senador, ano ba yung bills na gusto nila? Ipapasa natin, hihingan niya ng tig-5 priority bills, ano gusto niyo i-priority natin? O bawat senador. Kung mapansin niyo, sinusolusyonan niya dito yung problema na kung saan, yun talaga ang dahilan kung bakit naging hindi satisfied ang mga senador dito kay Zubiri. Kasi noon, kung ano lang yung kursunada nung 7 niyang kaibigan, yung 7 niyang barkada, yun lang ang dinidinig. Yun lang ang binibigyang atensyon. Nagigets ninyo? So ito ngayon binubuksan ni Escudero yung lahat ng mga ng bill mabigyan ng pagkakataon ng bawat senador. Doon makikita mo na kaagad na may problema talaga doon sa pamumuno ni Zubiri noon. Hindi ako naging bahagi ng LEDAC kailanman. Hindi ako bahagi ng pulong na yon. Hindi ko kabisado at alam kung ano-ano ba yung mga administration endorsed measures. So ilang panahon malalaman ko at makikita ko yung chart na yun na pinagtatagpi-tagpi lahat yun. At mula doon, pipili ang Senado. Para sa bigyan kita ng halimbawa, Archie. Kung may priority measure na hindi naman papasa sa Senado, hindi na namin pag-aaksayan ng panahon at sasabihin namin sa Malacanang. Sayang na naman ang igugugol na oras din eh. O kung may panukala sila na... Dito, nagpaparinig na. Kung wala namang pag-asa sa amin, bakit pa namin pag-uukulan ng pansin? Mag-aaksaya lang tayo ng oras. Ito na, antayin nyo na, may sasabihin na siya, malapit na. Tatanggapin niyo ilang pagbabagong gusto ng Senado, tatanggapin din ng Kamara yun, posibleng mabuo, yun ang isusulong namin. Gano'n naman. So sa madaling salita, sinasabi niya, kung ano yung magiging gusto ng lahat, yun ang iuunahin namin. Kung ayaw na nung iba, ang daming may ayaw niyan, bakit pa namin yan pag-uusapan? 14 na taon na ako nasa Kongreso. Alam at kabisado ko na halos kung paano magpasa at hindi magpasa at kung anong mahihirapang ipasa at madaling ipasa na panukalang batas. The next performance will start